Hinihintala ng Kamara ang pagdinig nito sa mga flood control project. Isusumiti na lang ang mga nakalap na ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinampahan na rin ang ethics complaint si ako Bicol Representative Zaldico. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Today, we're announcing the suspension of proceedings of the House Infrastructure Committee to give way to the full and impartial proceedings of the Independent Commission for Infrastructure. Nakakadalawang pagdinig pa lang pero suspendido na ang investigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga flood control project. Even previous to the change in leadership of the House, no? I think yan na po yung mga pinag-usapan talaga ng mga miyembro ng komite. And I think the chairs of the three committees had basically agreed na we have to suspend and cooperate na lang po with the ICI. Para ipakita ang pakikipagtulungan ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure, ito turn over nito ang mga nakalap nitong dokumento at ebidensya, pati na transcripts ng mga isinagawang pagdinig ng House Infrastructure Committee sa ICI. At si House Speaker Faustino Boji III ang magdadala nito. Kahapon, sinampahan ni Navota City Representative Toby Tiangco ng ethics complaint si ako Bicol Representative Zaldico dahil anya sa paglabag sa konstitusyon, sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at sa mga patakaran ng Kamara. Kasama sa mga binanggit ni Tiangco ang bilyong-bilyong pisong budget insertions ng SICO ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ang pagiging absent ni Ko mula na magbukas ang 20th Congress noong July 28 at marangyang lifestyle ni Ko at pamilya nito. Sabi pa ni Tiangco, base sa data ng DPWH, nakakuha ang umano'y kumpanya ni Ko ng mahigit 86 billion pesos na halaga ng government infrastructure contracts mula 2016 hanggang July 2025. Kalahati ng mga proyekto ay nasa Bicol Region na baluarte ni Ko. So napagdugtong-dugtong na natin, 'di ba? Sinabi ko na yung proponent napakahalaga nung role na ginagampanan. 'Di ba? Sinabi na ni DE Alcantara na pag may na-insert, 'di ba? Meron silang dinideliver na amount, no? Nung una 20%, pangalawa nung later on naging 25%. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Ko. Pero sabi umano nito kay Congressman Alfredo Garbin Jr. na kasama niya sa party list, walang basehan ang mga alegasyon na handa niyang harapin. Nasa Amerika raw si Ko nang makausap niya 2 linggo na ang nakararaan at may medical check-up pa ito roon sa September 24. Prioridad ng Kamara ngayon ang pagpapasa sa panukalang 2026 budget. Pero hiling ng Ethics Committee, payagan silang magsagawa ng mga pagdinig. This way, we can clear the docket of the Committee on Ethics para kung sakaling may makasuhan man sa ating mga miyembro, handa po rumisponde ang ating committee bago po tayo mag-adjourn. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.